the truth sets us free. With the light that leads the blind to see. Voice of the word, voice for the good, voice of the whole, voice of the voice of the word, TV. VWTV, ang telebisyon nga may misyon. Voice of the world, TV. Maupay nga oras, iniyan mga notisya nga nahikayan ST News Webes Mayo 28, mga laray uluhanhan aton mga sumat. Maabot 200 billion pesos nga investment commitment tika nga Japan nakuha ni Presidente Bongbong Marcos. Minority block ha Senado padayon nga titipahan ang controversial nga teleconferencing amendment. Senator Jinggoy Estrada ngan ani mga opisyalhan DPWH formal na ginpasakaan hin kaso nga plunder. Ngan supplyhan medisina ha Africa na mimiligro tungod na nagpapadayon nga tensyon ha Gulf region. ST News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Nung iba nga sinasaligan o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ST News, mga notisya nga tikang ha newsroom and Eastern Samar News Service. ST News. Maupay nga oras, loan programs itong DTI Small Business Corporation iginduduso para itong mga interesado magnegosyo. Aaden. Padayon nga iginduduso itong Department of Trade and Industry itong pagnenegosyo, sanglit may ada hini mga programa para suportahan itong gudtiay nga mga negosyante. Usa na hini amo naman itong provision para hin loan o mga pautang. A small business corporation is the financing arm of the DTI. Sumalakan Eastern Samar DTI Provincial Director Pedro Bimbutan, pipirahin nga mga programa amo iton Women's Enterprise Fund. Ini in eksklusibo para hiton mga MSMEs nga ginpapalakat o ginmamanehohin mga kababayan. Dida hini pwede hira makahuram nga dahin maabot 5 million pesos nga waray collateral. Pero kung karuyag nira mas darudako iton kantidad, pwede makahuram tubtubhin 20 million pesos pero may ada na hini collateral. May ada gihapon OFW Negosyo Fund. Loan facility ini para naman hiton mga overseas Filipino workers nga karuyag magnegosyo. Para hiton mga magtiti kang pala, pwede hira makahuram tikang hin 30 mil nga dahin 300 mil pesos nga waray collateral. Para naman hiton mga existing borrowers nga may ada na na-exister nga mga negosyo, pwede hira makahuram nga dahin maabot 20 million pesos pero may ada na hini collateral. May ada gihapon tinatawag nga e-transport loan para inihiton mga gudti ay nga mga transport operators nga karuyag bumalhin paggamit hiton mga e-vehicles o mga electric vehicles. Pwede hira makahuram tikang hin 1.3 million nga dahin maximum nga 3 million pesos pero kinahanglan may ada nira valid nga LTFRB authority. Dara hindi may ada na 56 nga gudti ay nga mga negosyante ang nakatagamtam han pautang tikang naman hiton SBC o Small Business Corporation iton financing arm hiton DTI. Naabot inihin 9.384 million pesos din hila ha Eastern Samar. Ini nga mga pautang in may ada 1% kada bulan nga interes.
Kasumpay hini ginaagat naman hiton DTI iton mga interesado magnegosyo nga singabuton iton mas masayo na yan nga proseso dara kay online na ini. Kared sidngon diri na kinahanglan magbinalik-balik nga da naman hiton mga opisina hiton DTI dara kay pinaagi na ini hiton SB Corp Money Up. Ini para naman mainganyar iton mga interesado nga makahuramhing kwarta para igtikang hiton ira mga negosyo. Posible daw nga may adala gihapon functional control ni anay House Speaker nga Lady Congressman Martin Romualdez nida iton House Committee on Appropriations bisan pa iniha iya padayon nga pagdiwaraan mga aligasyon nga may ada kalabutan didahin mga anomalya han mga flood control projects. Inian ginklaro ni Assistant Ombudsman Jose Dominic Clavano kasumpay ang depensa ni Romualdez nga diri iya bulig han bicameral conference committee o han guti ay nga panel nga nagrebisa han budget o ang General Appropriations Bill. Subay han pahayag ni Romualdez, hiraanay Appropriations Chairman Zaldi Ko ngan anay Senate President Cheese Escudero ang namuno han nasabi nga komite. Pero bato ni Clavano, ang mga iskemahan corruption in kasagaran waray ha opisyal nga record nga nandiri pagupod kan Romualdez didahan komite, imposible nga kapartilahan iya depensa. Hapag kaya na, mayada preliminary finding na ang special panel han ombudsman nga nag-investigar han kaso ni Romualdez nga plunder, bribery, ngan money laundering. Nagpagawas na gihapon ang Sandigan Bayan hin precautionary hold departure order para kan Romualdez. Samtang gin-freeze han Court of Appeals ang iya mga assets mentras nagpapadayon itong investigasyon. Mahinunong duman nga nagsaring gihapon ni Romualdez nga mas angay gamiton ang prinsipyohan command responsibility didahiton executive branch. Ginklaro naman ni Clavano nga anauna nga pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla nga conspiracy to defraud the treasury in description lahan kaso nga diri ini lain nga krimen. Maabot hin 3.4 bilyon dolyares o haros 210 bilyon pesos nga investment commitment o saad nga puhunan ang nakuha ni President Bongbong Marcos tikang hin mga kumpanya ha Japan. Nahinabo ini didahan business roundtable ha Tokyo niyan han Miyerkules kumu kapartehan niya upat kaadlaw nga state visit nga tuwa na sabi nga nasud. Sumalahan Presidential Communications Office ginlalauman nga ini nga mga pamuhunan in maghahatag hindamo nga trabaho nga mga Pilipino magpapadigon hiton lokal nga industriya ngan magpapauswag hiton turismo nga teknolohiya. Nagpasalamat gihapon ang presidente hapadayon nga pagtapod hiton mga dagko nga kompanya sugad hiton Toyota, Mitsubishi, Panasonic ngan fast retailing. Nagpirmahay na ang Pilipinas ngan Japan hintulo nga memoranda of understanding nga nakafocus didahiton digital technology ngan smart cities. Usahin ni ang pagpapakusugpahan serbisyo hiton GCash ngadto hiton gawas na ha Pilipinas. Ngani may ada na $700 million nga gin-invest iton Mitsubishi ngan MUFG para hini. Gawas ito negosyo, nakafocus gihapon ang state visit ni Marcos didahiton pagparigon han kooperasyon habot nga hiton duha nga mga nasod han negosyo, enerhiya, maritime security ngan depensa. Padayon nga titipahan iton minority block ha Senado iton proposal nga magtutugot iton mga senador nga makapartisipar ngan makabotos pinaagi in teleconference kun may ada justifiable nga rason nga diri hira personal nga makakatambong iton mga sesyon. Inian paton ni Senador Panfilo Lacson didahan pitad nga iginpuproponer ni Senador Rodante Marcoleta. Waray mahinayon ang pagburutos niyan han Martes kataliwan mag-walk out ang minority nga nagresultahan kawaray quorum dara nga 11 na lang nga mga senador ang nahabilin imbes nga ginkikinahanglan nga 13 dara kay waray hira Senador Escudero ngan Bato de la Rosa. Ginkondenar ni Lacson ngan anay Senate President Franklin Rolon ang direkta nga pagdaraan amyenda nga tuha plenary nga waray man la ini umagi didahan Committee on Rules. Siring ni Rolon, posible ini nga grave abuse of discretion han majority block. Ngani nagpahimatnon hilakson nga posible dadon hiton minority ini nga issue nga duha Korte Suprema kun igpipirit hiton majority ang pagburotos nga diri masunod hiton proseso.
Sumala naman kadrilon, posible nga may ada kalabutan ini hiton impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinatawag pa niya ini nga Bato Amendment nga gindisenyo para makaboto sila gihapon hi Senador De La Rosa pinaagihin remote setup kung mapreso man ini o maatubanghin kaso. Sumala kan UP Law Professor Paulo Tamase ang pag-amyendar hiton Senate rules diri automatiko nga magtutugot in remote participation para hin mga detenido nga senador dara kay kinahanglan lagi hapon hin pagtugot ti kang iton korte, mga custodial authorities o di man nga ni hiton International Criminal Court. Gintagan doon naman ni Dulon nga ang pisikal nga presensya didahan pagbotos in tradisyon na Senado. Gawasla kung may ada krisis sugad hin pandemya. Iyaghapon ginpahinumdum ni Senate President Alan Peter Cayetano nga sundon iton mga balaod para diri mawara iton pagtapod ngan pagrespeto iton publiko hiton Senado como institusyon. Mag-aapilar ang kampo ni Senador Bato de la Rosa han naging desisyon hiton Philippine National Police nga bawion ang mga lisensya ngan rehistro han mga pusil han senador. Ini in may ada koneksyon han iya mandamiento di aresto nga igin pagawas na han International Criminal Court. Igin serbe han PNP niyan han Miyerkules ang revocation order para han license to own and possess firearms han senador. Darahini kinahanglan ig-surrender o di man nga ni kumpis karon in 117 nga mga armas nga nakarehistro hangaran ni De La Rosa. Sumalakan PNP Firearms and Explosives Office ginbawi ang lisensya darahan pending criminal case nga may ada penalidad hin kaprisuhan nga sobra 2 ka tuig alinsunod inihan Republic Act 10591 o itong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gin-question ni Attorney Israelito Torion, abogado ni De La Rosa, ang legalidad han pitad sa niya diri angay i-revoke ang lisensya kung waray pa formal nga conviction han korte. Dugang pa niya, ang provision daw nga gingamit han PNP in para la kwalifikasyon han pagkuha diri para han pagkanselar. Gin-question gihapon ni Torion ang panhuna-huna nga iton ICC in kwalipikado nga korte ha ilarom iton Doctrine of Incorporation nga nagsiring nga iton desisyon kung isusurrender ang mga armas inadepende la mismo kan De La Rosa. Hi De La Rosa in may ada arrest warrant kang iton International Criminal Court darahin mga aligasyon nga crimes against humanity kasumpayhan madugo nga kampanya kontra droga han gobyerno ni Anay President Rodrigo Duterte. Formal nga iginsalawadan opisinahan ombudsman ang kaso nga plunder ngan malversation kontra kan Senador Chingoy Estrada. Sumalakan Assistant Ombudsman Miko Clavano ang pitad in iginbasehan preliminary investigation ng Department of Justice tikang han reklamo han NBI, DOJ Public Works and Bid Rigging Task Force. Subay han mga prosecutors ginaaligar nga ginmanipular ni Estrada kaupod in pira nga mga opisyal han DPWH ngan mga private contractors and budget allocations ngan public bidding para mailihis ang pondohan gobyerno nga mga proyekto. Hayra resolusyon igin rekomendarhan DOJ ang pagpasaka in plunder cases sa ilaruman Republic Act 7080 sugad man mga kasuhin graft ha ilaruman Section 3 ngan 3E han Republic Act 3019 o iton Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Labot kan Estrada upod gihapon han mga iginkeha kira anay DPWH Secretary Manuel Bunuan, anay Undersecretary Roberto Bernardo, Gerard Opulencia, Henry Alcantara, Bongding Lasan, Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan, Arturo Gonzalez nga iba pa nga mga tiyan nga Jane Does. Gawasan kaso nga plunder nga malversation, iginrekomendar gihapon ang pagsalawad hin graft, direct bribery nga corruption of public officials kontra han pipira nga mga sibilyan. Magpapadayon itong mga sumat kataliwanhin mga pahinungkulan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Nung iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga ikang newsroom and Eastern Samar News Service. Este News.
anay, damo ang isda ang mga salog ug kadagatan. Malugsong kala ang mga sapa, makakapanikop ka na hin mga urang. Makadto kala ang mga kabakudlan, makakapanmurot ka na hin mga sihi, mga puruton, nga makakalibre panurasura ani mo pamilya. Yan na, waray na hini. Waray na panhinabot hini ang mga kabataan niya na. Harayo na itong mga kaisdaan. Susot na. Talagsa nala itong mga puruton haaton mga kabakudlan. Kay ano nga nasugad hini? Ang pangisda nga naagamit hinanamita. O kundi man, ang pangisda nga naagamit hin mga hilo o mga chemicals. Itong mga pesticides sa mga nga nalanay ikang mga uma. Nagtuhan mga salog o kadagatan. Asya ini, ito nakakapuuhan kinabuhi ang mga sapa, ang mga salog o kadagatan. May babalik pa ba ang kinabuhi ha katubigan? Bakit pwede ba? Kung kita mag-uurusa ng pag-ataman ang atong kalibungan. S10 News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sunog. Nung iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. S10 News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Samar News Service. S10 News. Ngan para itong mga sumati kang halangyaw, nagpahimat nun ang China kontra ang mga nasod nga nagpupormahin grupo o itong tinatawag nga quad grouping nga nagtitikang daw hinsamok. Iniin kataliwan han mga hayag nga kabarakahan mga ministro tikang nga Estados Unidos, India, Japan nga Australia, mahiunong hiton seguridad ha East ngan South China Sea. Durante ang ira meeting bidwa New Delhi, India, niyan han Martes, ginbatikusan quad ang delikado nga mga maniobra hiton military aircraft, sugad man mga pagpugungan, mga pag-atake dito sa South China Sea. Pinaaging joint statement, mahugot nira nga tinitipahan ang bisan ano nga destabilizing o unilateral nga mga aksyon nga nagtatarog iton estabilidad hiton rehiyon. Sumalakan Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, generally stable ang kahimtang nga nasabi nga mga kadagatan, lugod likayan daw han mga nasod ang pangingin labot hiton maritime issues hiton China ngan irespeto iton paningkamot hiton mga regional nga nasod hapag preserbar hiton kamurayawan. Tubtubyan na nagpapabilin iton tensyon ha kadagatan labi na nga padayon ang pag-angkon hiton Beijing ang hadako nga parte hiton East ngan South China Seas kundiin agsub ini magtikang hintensyon ilabi na ngan hiton Pilipinas, Japan ngan iba pa nga mga nasod nga may ada kalabutan o may ada kalabutan hiton mga ginaaragawan nga kadagatan. Nababaraka iton mga eksperto nga namimiligro na iton supply hiton importante nga mga medisina dito ha Africa, darahan pagkaulang hiton shipping routes o hiton inaagian hiton mga barko, habot nga ito nagpapadayon nga tensyon dito sa Middle East. Iton India inkilala nga pharmacy hiton Global South nga nagsusupply hin haros 40% hiton imported nga medisina nga duha Africa. Ang mga baratuhon nga generic drugs tika nga India sugad hiton insulin, mga antibiotics ngan mga tambal para hiton HIV, malaria ngan high blood pressure ang nagpapadalgan sistema panlawas hiton Africa. Ang mga medisina nga agsub na agi-anay dida hiton Gulf Logistics Centers sugad Dubai ngan Doha ngan Abu Dhabi inaatubang nga yana hinumento hiton gasto sa shipping, hataas nga insurance premium ngan hataas nga presyo hiton produkto petrolyo dara hiton tensyon ha Strait of Hormuz ngan mga limitasyon dida hiton airspace sa Gulf region.
Darahini, kadam-anhan mga nasod ha Africa in waray na stock iton mga medisina. Sumala iton WHO Africa, sobra katunga iton mga nasod dito ha Africa in nakaka-eksperyensya na hinkakulang iton essential health products. Darahini nga krisis, nagkaadahin panawagan nga magtukod hin lokal nga pharmaceutical manufacturing ha Africa. Pero bisan pahini, gintagan hinduunhan mga eksperto nga kinahanglan gihapon tuhayon ang era procurement systems na didilatar nga pagpalit itong gobyerno ngan maluya nga supply chain iniin para malikayan in mga health emergency. Ini ang mga notisya nga nahikayan ST News amo inihiiden. Salamat tayo matanan. ST News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Nung iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran,